para kahit papaano makita po natin. Mga again, let me repeat, is fine. At saka yung signal ay okay. I suggest that you open your camera so we can see its other's faces during our class for tonight. Nutritional Science. Ito yung part 2 kasi nagsimula tayo nung last na semester. Yun yung part 1. Though hindi natin na-discuss yung maraming mga topics, but we're glad that during the second sem, this present na semester or trimester, then we can continue in full swing our class. Ano po? It is a study of the basic nutritional requirements of the human body. So, ibig sabihin dito, yung ating buhay, yung ating existence, para ito masustain, kailangan natin ang nutrition, ang diet, ang pagkain, at ang iba't ibang mga specific na mga nutrients. Yung mga macronutrients, hydrates, at saka yung fat. Yung tatlo, yun yung tatlo na para masustain ang buhay. Mayroon itong mga requirements pagdating sa ating pagkain. Nutritional requirements. Upang yung ang epekto nito, yung adequate na nutritional health, yung ating mental, alam nyo kahit sa dyan At siguro yung iba sa inyo ay meron ding karanasan na kagaya na aking naranasan. Ito early 2016 na aking talagang naranasan. I was on my way from Silang Cavite, kung saan kami, doon yung aming bahay, susunduin yung aking asawa sa Infanta Quezon. By the way, I am in real Quezon right now, broadcasting dito sa ating klase. Kaya hindi ko alam yung signal ko tayo sa area, sa terrain, At para bang maraming mga bagay na pumapasok sa aking isip. At kagagaling sa Africa, just a few, at para bang transition period siguro. My wife will go into private practice at saka nag-apply siya few months ago noong 2016 yung nabanggit ko sa inyo. Kaya 2016 o 2017, kaya okay nag-drive talaga ako. In fact, hindi ako sabihin sa inyo na napapagawa
nung ako ano, nag-drive. Then, suddenly, nung sabi ko, ano kaya itong aking nararamdaman? Ano, yung senaryo, ako, nag-isip kung ako yung order, eventually, I ordered the meal. Medyo marami yung in-order ko. Kompleto siya, ano, at saka mayroon pang juice, mayroon pang dessert. At nung ako'y nabusog, alam niyo mga kapatid, biglang nawala yung aking nararamdaman na parang ako'y nadidepress. At naisip ko, parang yung nararamdaman ko, parang ano, Nakamute ka, Doc. Nakamute ka. okay, so kung ako may nawala, dahil ito sa ating signal siguro mga kapatid. Pero mabuti na nabalik pala siya, nabalik. Okay. So yun ang ano, yun ang significance, yan ang importance, kahalagahan ng ano, ng diet, ng nutrition sa ating kalusugan. Okay? So hindi lamang ito physical, kundi kahit yung ano po, yung ating mental ay apektado din. So sabi dito sa ating description ng ating course, nutritional science basic nutritional requirement of the human body and the effects of inadequate nutrition on the health status of the individual. So yung ating kalusugan, at nabanggit ko po sa inyo kanina, yung ating physical, yung ating mental, maski yung ating social, kasi alam nyo, ang tao pagka mayroong nararamdaman, ano yan, medyo mainit ang ulo. Ano, so yung kanyang relasyon doon sa kanyang kapwa ay apektado din, no? You get it. Kaya nga ganoon kamahalaga yung ang ating kalusugan ay lahat na maayos mga kapatid. So yung ating mga requirements, ang ito'y merong epekto sa ating kalusugan at sa ating kalusugan hindi lamang physical, ano, kundi yung ating mental, pati yung ating social at natural pagka ang tao'y mayroon ng sakit, hindi tayo nakakapagpuri sa Panginoon ng maayos. So as well, yung ating spiritual aspects ay apektado din, no? So, ito yung ating mga topics nating na-discuss na so far. Good nutrition, yung dietary guides or requirements, yung mga key nutrients na ating sinisingit-singit sa ating pag-aaral, caloric control, part of it, eating practices, yung meal pattern, diet and diseases, we'll be discussing this siguro later, susunod na mga klase po natin, and then so on and so forth. Okay. So, the Bible tells us tonight to review, I pray that you may prosper in all things and be in what? Be in good health physically, even as your soul prospers spiritually. So yun ang siyang desire ng ating Panginoon para sa bawat sa atin. At ganoon kamahalaga ang kalusugan. Sabi nga doon sa ating pag-aaral, without health, mga kapatid, practically everything you lost
practically everything. Bakit po? Kasi ang tao na malusog, mayroon siyang pag-asa, at kung may pag-asa tayo, then we have everything. Then a little bit of a review. People today don't die of diseases anymore, but people today die of the way we live. So yung paraan ng ating buhay, yung lifestyle, kaya yung ating school of lifestyle medicine, mga kapatid ko, di ba? Ito'y napaka-importante sa atin. Kahit yung ating program ay phytoscience, pero itong program na ito nandoon sa perspective ng lifestyle medicine. Kaya nga, ito yung aking inuulit-ulit para more or less hindi tayo madiskaril, di ba? Atin itong maalaala parati. Now, atin itong napag-usapan dati in terms of lifestyle diseases, yung report ng WHO, 74% or 7, no? 7 to 8 deaths, okay, in the world today, ang cause doon is the way we live. Yung paraan ng ating pamumuhay. Right? Ano yung paraan ng ating pamumuhay, lifestyle, what we put inside our bodies, and what we do with our bodies. At dito po, ito yung best practices. Ito yung mga factors that currently, no, globally, itong ating panahon ngayon are identified as the what? As the leading causes of yung mga lifestyle diseases at saka yung deaths. Yung mga namamatay, ito yung dahilan. Kulang sa tulog, kulang sa regular na exercise, at saka yung number 3, 4, 5, at saka 6 mga kapatid ko. 1, 2, 3, 4, 4. Ano po? Ito ay directly related sa ating nutrition. Kaya nga, sabi ko sa inyo nung ating previous na klase, ang ating klase na ito ay evidence-based. Kung ano yung problema, yun ang ating ina-address. Kaya nga yung problema ng tao ngayon sa buong mundo, kung bakit ang mga tao ay namamatay ng maaga nang dahil sa ating lifestyle, it is because of the diet, no, yung plant-based foods. So, yung common na pagkain ng tao ngayon ay animal-based na pagkain. Kaya nga, yung animal-based na pagkain, yung maraming karne, ano ho, yun ang siyang cause, number one cause ng maagang pagkamatay. Okay? Kaya nga, we are being advised, to dwell more on the plant diet. So pag kayong ating pagkain ay more on plant diet, mga kabadid ko, then most likely, yung mga problema ay, hindi makakapasok sa atin o hindi natin mararanasan. On the contrary, pag kayong ating diet ay more on the meat, di ba? Yung animal-based yung ating diet, then we are para bang very near to suffering yung mga lifestyle diseases kagaya ng yung hypertension, yung heart problems, yung diabetes, yung kidney problems. Kumbaga, ito yung arthritis, ito yung common na mga lifestyle diseases that are killing people today. Okay? At kumbaga yung lifestyle, yung plant-based na pagkain is the one that address these lifestyle problems or diseases that people suffer today. Okay? Tapos last week, ating pinag-aralan yung whole grains under the topic yung smart carbohydrates. At medyo nabaliktad lang dito. And tonight, mga kapatid ko, ang ating topic po is all about healthy fats, no? Healthy fats. Kaya nga itong topic na ito ay maganda, and I hope na kayo po ay ready uli na atin itong pag-uusapan. Now, this proverb from the Ayurvedic kingdom, sabi dito, if diet is wrong, medicine is of no use. But if diet is correct, then medicine is of no need. Dito, pinapaalam lang sa atin kung gaano kamahalaga yung ating diet, yung ating pagkain. Okay. So yung healthy fats.
malusog na fat. Kasi normally yung fat, mga kapatid, yung oil, 'di ba? Yung mga oily na mga pagkain, yung mga fried na mga pagkain, yung mga deep fried na mga pagkain, ito'y ah nagiging culprit ng maraming mga lifestyle diseases din natin. Kagaya ng halimbawa, mataas ang pagkatapos ng iyong blood profile, nagpatingin ka ng dugo mo. Pagkatapos yung resulta ng iyong lipid profile, mataas ang cholesterol mo, di ba? Mataas ang triglycerides mo. Mataas ang low density lipoprotein, yung bad cholesterol, di ba? Yung bad bad protein. Yung high density, yung HDL ay okay po 'yon. Di na baling mataas yan kasi yun ang siyang tumutulong sa atin para pababain yung LDL, yung bad cholesterol. Kasi kung mayroong bad cholesterol, mayroon ding good cholesterol, mga kapatid. Okay? So dito atin pong nakikita na yung fat, yung taba sa ating diet, ito'y inaatake ngayon na siyang dahilan ng marami nating mga problema. Pero doon nga sa ilang mga approaches pagdating sa diet, halimbawa yung ilang program ng ano ba yung program na yon? Yung kay Dr. Hans Dill, yung program ng okay, nawala sa aking isip. Yung CHIP program, Coronary Health Improvement Program. Pero yung previous na title noon ay Coronary Health Improvement Program. Ngayon ay Complete Health Program na yon. Pero dati, ang tawag ng CHIP program is Coronary Health. Ang approach doon is totally, kasi ako'y nag-enroll doon for about a month kasama ng aking asawa nung ako'y nasa ISPAT, nagtuturo doon, mga kabadid. At yung approach doon, pagka medyo mataas ang cholesterol mo, ay totally, during the program, for about a month, talagang ikaw ay oil-free. Wala kang anumang fat doon sa diet mo, and we did it. No? Ginawa namin yun, maganda naman yung resulta. Para bang, kumbaga, ang ibig ko lang sabihin dito, yung zero fat sa ating diet, mga kabadid ko, na approach doon sa ating fat intake, yun ang isa sa mga approaches, di ba? Na ginagawa ng tao ngayon. But is that correct? Tama ba yun? Laut higit ang ating pag-usap ay yung ating lifestyle, yung ating kabuuan ng ating lifestyle. Kasi pagka ating pinag-usapan yung kabuuan ng ating lifestyle, ibig sabihin doon, sa ating buong buhay, kung tayo man ay nagsasuffer ng ilang mga lifestyle diseases kagaya ng hypertensive tayo, diabetic tayo, at totally wala tayong fat sa ating diet, mga kabadid. Ang tanong ko po sa inyo, tama ba yun? Is that going to be fine? Wala bang mga hindi magandang epekto niyan sa ating kalusugan? Yun ang ating aalamin ngayong gabi sa ating pong klase o sa ating pag-aaral. Okay. So mayroong tatlo na types o klase ng fat sa ating hapagkainan. Kumbaga po, yung ating dietary intake ng fat, mayroong tatlong klase. Yung saturated fats, at saka yung ikalawa, yung monounsaturated fats, at saka yung ikatlo, yung polyunsaturated fats. Yung ating illustration sa ibaba, mayroon pang isa doon, di ba? Yung trans fats. Yung trans fat, mga kabadid, I don't know, but later on, ating titingnan, iba namang klaseng fat na yan. But for our study for tonight, itong tatlo ang siyang nais kong atin munang titingnan. Saturated fats, yung mono, at saka yung polyunsaturated fats. Ano po? Okay, so ating tingnan itong ating diagram na ito. Okay? Yan.
Okay. So, ang una na klase ng ating dietary fat intake, mga kabadid, is the what? Saturated fat. Saan natin makukuha yon? Ano ang siyang source nito? Nandyan yung animal fats, nandyan yung meat, di ba? Nandyan yung milk, yung butter, nandyan yung mga products galing sa sa gatas, yung cheese, at saka yung itlog din, nautigit yung dilaw na parte ng itlog, at saka yung coconut oil, at saka yung palm oil. Kumbaga po, ito ang siyang common na mga sources ng saturated fats. Okay. Now, yung unsaturated fat, mga kapatid ko, dito mayroong dalawang klase naman. Okay? Yung monounsaturated fat at saka yung polyunsaturated fat. Kumbaga yung monounsaturated, yung kanyang source ay yung olive oil, no? Kumbaga alam natin ito, yung iba sa atin na conscious, yung ating ginagamit sa pagluto ay di yung edibles type ng olive oil. Kumbaga yung hindi yung virgin olive oil, kasi yung virgin olive oil hindi yan normally ginagamit doon sa mga pagpipirito. Pero mayroong ibang klase ng virgin oil, yung pomace, na siyang ginagamit doon sa pagpipirito, doon sa ating pagluluto, kumbaga yung cooking. Pero yung virgin coconut oil, olive oil, mga kabadid, yun ay ginagamit lamang doon sa mga salad-salad natin. Okay? At saka yung avocado, at saka yung ilang klase ng mga nuts din. Okay? At saka yung sunod dito, yung polyunsaturated, later, mayroon namang dalawa pang klase itong polyunsaturated na ang tawag natin dito ay yung omega-3 at saka yung omega ano yon? Omega-9. Omega-9 ba yan? Yeah, omega-6. Okay, no? Kasi yung saturated fats, yun yung tinatawag natin na omega-9. Okay? So yung omega-6, ito yung mga vegetable oils, kagaya ng yung corn oil, di ba? Yung soya oil, yung peanut oil. Kahit ito ay vegetable source, galing sa plant, galing sa gulay, mga kabadid ko, but later on, ating makikita, mayroon itong ibang epekto sa ating katawan. Yun namang omega-3, ito yung nanggagaling sa mga fish oil at saka sa mga fatty fish. Yung mga isda na matataba, At saka yung plant source naman ito, yung walnuts at saka yung mga chia seeds. Okay ha? So inyong tingnan mabuti itong ating slide na ito, kasi ito'y maganda na ating maunawaan ng husto. Okay. So let's proceed to the next slide. Now, so yung karamihan sa ating diet na mataas ang fat na siyang pangkaraniwan na ating kinakain ay ito yung mga sumusunod. Yun yung, kumbaga, yung isda at saka yung karne. Okay? The fatty meats and the fatty fish. Pagkatapos yung cheese, yung butter, yung galing sa avocado, yung mga nuts at saka yung mga seeds at saka yung chocolate, no? Ilan 'yan sa mga very common sources na mataas ang content ng fat, mga kabadid. Now, to summarize everything, okay, kanina, yun yung ating focus. Pero gusto kong ating makita yung kabuuan ng iba't ibang klase ng fats. Kanina ako yung nag-decide kung ito yung ating first slide o what. Pero sabi ko, huli na lamang ito para at least yung ma-retain sa ating isip ay di yung saturated fat, yung poly, at saka yung mono unsaturated fat, mga kapatid. Pero as a whole, mayroon pang ibang klase ng fat. Yung trans fat, ito yung galing sa lard, sa margarine, sa butter. Okay? Kumbaga, ito yung klase ng fat na in room temperature, higit pagka ilagay mo sa loob ng ref, ito ay tumitigas. Nagiging solid in form. No?
gusto kong ah, ating, kumbaga, pansinin na ito yung mga klase ng taba, ng fat na ginagamit sa mga bakery products. So yung tinapay, ano ho, yung mga cookies, at saka yung mga ilang pang mga bakery products, mga kapatid, ano po, ang ginagamit doon ay itong mantikilya, kung hindi kaya yung lard, no? Yung lard na na puti, no? Tawag noon ay puriko. Ito ang ginagamit kasi ito ay napakamura. Ano ho? Napakamura at maganda ito gamitin doon sa paggawa ng tinapay. At isa pa, ang tinapay na maraming fat, malambot ang kanyang texture. Diba? Okay, so tuloy tayo. Pero itong trans fat, mga kabadid, hindi dapat natin itong kainin. Kasi yung trans fat, ito ang siyang culprit, no? Ang siyang cause ng pagtaas ng ating cholesterol. Ito talaga ang number one, no? Ito ang siyang buhabara sa ating mga ugat at nagiging cause ng pagka yung ugat ay doon sa ating utak, ikaw ay ma-stroke. Pagka yung ugat ay nandoon, maliliit na mga ugat ay sa ating puso, ito yung ikaw ay inatake sa puso, yung heart attack. So, yung trans fat is a big no-no, no? Hindi dapat na ito natin kinakain. Kaya nga sabi ko nga, hindi safe yung bumibili tayo ng mga tinapay sa mga bakery, no? Kasi yung mga ginagamit doon ay trans fat, mga kapatid. At ako'y merong ganitong karanasan. Kasi nag-bakery kami nung ako'y nagturo sa Ayas. Wala namang work yung asawa ko. Kaya nga'y nagtayo kami ng clinic at katabi ng kanyang clinic, nagtayo kami ng bakery para bang pangkamaon lamang. Yun ang aming nagiging pang-augment ng aming income during that time. Okay. At nung kami kinol sa Africa na mag-missionary, then the whole family, ano yun, kumbaga program talaga yun ng General Conference. Kami dinala doon sa Asian Hospital sa Alabang at nagkaroon kami ng total physical na exam. Lahat, kumbaga, napakamahal ang physical exam doon. Lahat mga kabadid ko, pati yung mga bone screening na ikay papasok doon sa parang isang tube, yun ang siyang naranasan namin. Okay? At nagtaka ako kasi po kami lahat, pati yung mga anak namin, were high in yung aming blood profile, mataas ang aming cholesterol. At pati yung aming SGOT, SGPT, yung aming liver profile ay masama, hindi maganda. Kaya nga fatty liver, kaya nga sabi nung yung nutritionist na siyang dumaan talaga kami doon, sabi niya sa amin, "Sir, it runs in the family na talaga kayo lahat mataas ang cholesterol at fatty liver kayo lahat." Ay ako'y nagtaka. Kaya sabi ko, bakit nangyari ito? Dahil sa problema. Julian, kabunot mo na sandali. Bunot, bilis. Bunot mo. Kasi baka makuryente si Julian. Okay ha? Biglang lumakas ang ulan dito sa amin. So, tuloy tayo mga kapatid ha. So, inalam ko lahat. Kami ay basically ay vegetarian nung kami na sa Ayas. Gumagawa ko ng tokwa, sarili naming tokwa, yung soya kami din ang gumagawa. At kahit yung mga bata, ang kanilang almusal, nag-aaral sa IUP noon, yun ay biniblend ko na soya at saka yung yung oatmeal, no? Yun ang baon-baon nila, yung pati pananghalian nila. Kumbaga yung parang smoothie, yun ang kanilang merienda. Kaya alam ko na ang aming diet ay maayos. And why in the world, mga kabadid, na mataas yung cholesterol naming lahat, pati mga bata. At saka yung aming mga atay ay fatty liver. Then I found it out nung aking tiningnan isa-isa ano ang kinakain namin sa umaga, sa tanghali at saka sa hapon. Aking nakita mga kabadid
Ah, kasi po, doon sa bakery, ako yung meron dong instruction sa baker namin na yung lahat ng mga tinapay, pagka more than 3 days na, on the fourth day, iuwi lahat sa bahay at yun ang aming kinakain. Kaya nga, ang aming almusal ay minsan ay tinapay lang, toasted na tinapay at sa gabi ay di yung mga natirang mga tinapay. Tinutosta namin. Mayroon kaming mga ginagawa na kung anong ginagawa naming paraan para maiba lang yung kanyang itsura, di ba? Ginagawa naming pie, ano po, hinahalo namin doon sa aming sa aming ibang mga iba't ibang kumbaga ginagawa kong mayroon ako mga pahamaraan nung panahon na yon. Tinotoast at saka yun na nga, ginagawa naming smoothie, whatever man. Now, pinuntahan ko yung aming baker at habang siya gumagawa, pinanunood ko kano yung ingredient. And only to find out, mga kapatid, na yung mga commercial na mga tinapay na ating nabibili ay halos one-third, one-fourth to one-third ang sa kanyang ingredient in terms of weight ay galing sa fat, di ba? Kumbaga yung vegetable lard na ginagamit. Tapos mayroon pang mga vegetable oil na ginagamit doon. Pagka nagmamasa na, yung itlog, yung gatas na inihalo doon. Kaya nung aking tinimbang, talagang ini-scrutinize ko ng gusto, doon ko nakikita na yun palang mga commercial bread, mga kabadid, one-fourth to one-third ng kanyang ingredient in terms of weight ay galing sa fat. Then, nung aming alisin yun, naayos lahat, no? Na-address yung aming mga problema sa mataas ang cholesterol at saka yung fatty liver. Kaya nga, yung lard, yung trans fat, mga kabadid ko, hindi dapat yan makapasok sa loob ng ating katawan. Okay? Mayroong mga tinapay, yung gardenia, nakalagay doon, no trans fat. Well, that's good. Kaya nga pagka bumibili ako ng tinapay, yun ang aking choice, yung gardenia, kasi no trans fat. But of course, benefit of a doubt, talaga bang kaya nga ang ginawa namin, bumili kami ng bread maker at ako na mismong gumawa ng tinapay, at yung tinapay na kinakain namin, alam ko na kung ano ang siyang talagang ingredient talaga doon. Okay? So, siguro later ay ating mga pag-usapan yan din na may share ko sa inyo kung paano bibili ng bread maker at ano ang siyang mga ingredients pagka sarili mong tinapay ang ginagawa mo. Pero yung mga commercial bread, yung mga cookies, at iba pang mga kapatid ko, well, hindi dapat natin iyon, no? Kaya nga, sabi ko, ihuhuli ko ito. Kasi po, ito yung mahalagang tatlo, saturated fats, monounsaturated fats, at saka yung polyunsaturated fats, mga kapatid. Kumbaga po, yung omega-3, di ba? Omega-9, yung omega-3 yung saturated fats. Pagkatapos yung yung omega-9, yung mga mono, at saka yung omega-6, ito na ngayon yung mga tika mo na. Okay? Yeah. Ito ngayon yung omega-6. Okay. So, nabanggit ko na ito kanina, so I don't have to repeat this again, di ba? Kung saan nanggagaling itong mga source na ito. So, madaling pagkasabi, mga kapatid. Madaling pagkasabi, ito, kung bagay itong mga nakuha ko sa internet na mga graphics, illustration, kumbaga yung mga vegetable oil nakalagay doon, ito yung good fat, ito naman yung mga versus bad fat. Kumbaga yung good fats, di ba? Yung mga nuts at saka yung galing sa mga fatty fish, itong cursor ko, at saka yung oil na kumbaga olive oil siguro ito, kaya nga ito kasama dun sa good fat. Yung mga bad fats naman, ito yung pagkabibili tayo ng mga deep fried na mga
mga manok na mga pinirito, di ba? Yung mga burger, at saka yung mga kanton, mga pansit, dapat higit pagkakakain tayo sa mga Chinese restaurant na oily, masyado yung mga pagkain na ating mahibili doon. Okay? So kumbaga, ito yung dapat na iwasan, ito yung to avoid, mga kapatid, yung mga process na mga pagkain, including the bread, ito naman yung dapat nating kainin, di ba? Yung talagang natural na source, yung mga fatty fish and kumbaga yung fats na galing dito, yung galing sa mga nuts, galing sa mga sa mga vegetables which contain avocado at saka yung good fat galing sa olive oil. Later on, maunawaan natin kung ano ito, mga kapatid ko. Okay. So, madaling pagkasabi, ano ang function ng dietary fats? Pag sinabing dietary fat, mga kapatid, pag ating sinabing dietary fat, mga kapatid, ito yung ating kinakain. Ano ang trabaho nito? Okay? They are mostly energy-dense foods. So pagka ikaw ay ikaw ay kulang sa energy, dahil pag ang trabaho mo mainly talagang physical ang trabaho mo, you need a lot of energy-dense foods. So maliban sa carbohydrates, yung fat, mga kapatid ko, yun ang siyang marami content ng energy food. Ano po? It helps also make and balance hormones. Kasi yung ating mga hormones sa katawan, sa mga lalaki, yung mga hormones na kailangan bilang mga lalaki. Diba? Sa mga babae naman, mahalaga din yung mga hormones nila. Kaya nga yung mga babae, pagka nag-menopause na, mayroon niyang tinitake na mga hormones, yung estrogen, di ba? Kaya nga ina-advise sa mga babae to eat a lot of mga soy products pagka tumatanda na, kasi mayroon yung estrogen-like na hormones. Kasi pagka wala, yan, kulang na, hindi na nagpupus ang katawan ng mga hormones, ay kung ano-ano ang siyang mga simptomas na nararanasan na hindi maganda. At saka yung ating mga cells, yung outer covering ng ating mga cells, they are made from fat, mga kapatid. Yung ating brain, yung ating nervous system, they are made out of fat. At kahit yung ating yung ADEC, fat soluble vitamins, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Ating alam kung anong purpose ng vitamin A. Yan po ay for malusog na eyesight. Yung vitamin D naman, mga kapatid ko, ito naman ay maganda ito na source ng ating mga balat, di ba? Yung ating mga buto, malaking tulong 'yan. Vitamin E naman, ito'y mahalaga din ito sa ilang mga hormones, kaya nga yung yung mga supplement ay kailangan natin ito, mga kapatid, kung talaga pagka tumatanda na tayo. Tsaka yung vitamin K, ito'y mahalaga naman doon sa blood clotting, kaya yung mga bata, pagka mayroong mga supplement pagka maliliit pa to avoid some problems. Dapat higit pagka nasa 1 month pa lamang sila. At saka isa pa, it also provides, yung dietary fat, it provides 2 essential fatty acids galing sa ating pagkain that the body can't make. Ano yun? Yung omega-3 at saka yung isa, mga kapatid ko? Omega-3 at saka yung omega-6. Okay? Omega-3 at saka yung omega-6. Later on natin ito makikita. So dito, ang tanong ngayon dito na very common sa atin, are vegetable oils healthy? Kasi ito ang siyang marami na ating kinukonsume, di ba? Pagka nagpipirito tayo, nagigisa tayo sa ating mga tahanan, halos lahat, na ating ginagamit sa kusina
ay yung vegetable oil. Okay? At mga kapatid, ito ang culprit ng ating mga problema. Okay. Now ating tingnan ngayon. So ang clue, ang idea dito na mahalaga pagdating sa fat intake mga kapatid ay yung balance, di ba? Yung fat balance. Kasi yung ating fat intake ay ang problema lang doon, hindi ito balanse, no? Hindi tama. Kaya nga yung overall na ating kalusugan ay apektado, no? Nang dahil sa fat balance. Kasi yung ating overall na kalusugan mga kabadid is determined by the what? By the balance of the fatty acids that we consume, no? So yung ating intake ng fat, ito ay hindi hindi tama, hindi maayos. Okay? Kaya yung fat balance is important. It is because of the what? Yung hormonal regulation, including yung sa mga babae na nabanggit ko kanina, yung menstruation, at saka sa mga lalaki yung ating hormone, sa mga lalaki yung testosterone na production, mga kapatid, ito ay mahalaga. So without the fat intake, dietary intake ng fats po, ay hindi po pwede. Kaya sabi ko sa inyo kanina, pagka totally tayo ay zero fat yung ating intake, kung mayroon tayo mga problema, hindi rin magkakaigi yan. Kasi marami ang siyang maapektuhan. Yung ating hormone production, maapektuhan yan mga kabadid. At saka yung fat soluble vitamins, maapektuhan din. Yung kanyang mga function sa ating katawan, maapektuhan din. Kaya nga medyo problema yan ng malaki. At yung ating cellular level, immune system, pagka, yung sabi ko na sa inyo kanina, yung ating mga cells, yung outer covering noon is made out of fat. So, totally, in general, yung ating immune system would be affected as well. Diba? At saka alam mo yung ACE, vitamin A, vitamin C, at saka yung vitamin E, ito yung tatlo na napaka-importante pagdating sa pag-maintain ng ating mataas na antas ng ating immune system. Diba? Kaya nga yung healthy immune system, kung wala itong tatlo na ito, vitamin A, vitamin C, at saka vitamin E, no? Problema tayo doon. Bababa yung ating immune system, madali tayong magkakasakit. Yung vitamin C, well, water soluble yan. Pero yung vitamin A at saka yung vitamin E, mga kabadid, yan po ay fat soluble vitamins. At kung wala tayong intake ng fat, well, papaano na lang kaya? Diba? So malaking problema yan. Nagkakaroon tayo ng healthy inflammatory imbalance. Kaya nga mahalaga yung fat balance sa tatlo na ito na ating nakikita dito, no? Yung hormone production, yung healthy immune system, at saka yung healthy inflammatory balance. Okay. Now, yung hormone regulation, madaling maunawaan yan. Yung healthy immune system, madaling maunawaan ito. Pero ano naman ito? Doc June, itong healthy inflammatory balance. Hindi ba sa naturopathic na practice ay sinasabi kasi tayo na nagmamasteral ng phytoscience. Ating alam at sinasabi sa atin, tinuturo sa atin ni Doc Aris, no, dapat na ang katawan, mga kapatid, na acidic, no, ang ating sistema, ito ay welcomes inflammation. Kaya ngayong diabetes is a disease of inflammation. Yung hypertension is also a disease of inflammation. Di ba? Yung namamaga yung ating mga joints dahil sa mataas ang ating uric acid, it is a disease of inflammatory disease din yan, mga kapatid. Yung ating kidney problem din, it is also, again, a disease of inflammatory disease. So halos lahat ng mga lifestyle diseases ay inflammatory diseases. Kumbaga yung ating mga cells,
sa ating katawan, yun ang siyang namamaga, ano po, brought about by unhealthy dietary practice, at yun na yung sabi ko sa inyo, fat imbalance, dietary fat imbalance. Kaya nga, nagkakaroon tayo ng ano po, yung sabi ko po kanina, mga kapatid, okay, sana ba yung ating ano na yon? Okay? Parang na-omit ko dito yung ano, di ba? So, yung healthy inflammatory balance ay apektado. Okay? So, paano ma-address yan? Okay, ito ha. So, ating tinan ito. Yung saturated fats, no? Hindi ito actually problema. So, kahit kailangan ito sa ating dietary intake, pero hindi ito problema kasi halos lahat ng protein, no, na ating kinakain, yung meat, yung fish, yung milk, ano po, at saka yung kahit sa mga beans, kasama dito yung saturated fat. Mayroon itong content kasi yung mga pagkain, hindi naman yon iisang nutrient lang. Ulitin ko ha, yung nabanggit ko sa inyo, yung ating previous na mga pag-aaral, ang pinagsama ng Diyos, kagaya ng smart carbohydrates, pagka-complex carbohydrate, yung brown rice, yung ating kinakain, ano po, marami ding mga nutrients doon. No? So, yung protein, mga kapatid, yung mga beans, yung milk, yung cheese, yung meat, yung fish, no, na ating kinakain, yun, kasama doon, mayroon din itong saturated fat dito. So, hindi natin dapat problemahin yung ating saturated fat intake kasi po, nandoon na yon sa protein source natin. Okay? So, ang ating dapat na problemahin ngayon ay itong number 2 and number 3, yung mono unsaturated fats at saka yung poly unsaturated fats. And later on, ating makikita dito yung omega-6 tsaka yung omega-3. Na pala. So yung omega, yung mono unsaturated, yun yung omega-9. Okay? So yung ating dietary intake, mga kabadid, normally wala tayong maraming nuts kasi mahal yung nuts eh. Sa Amerika marami sila pero sa Pilipinas walang gasino. No po. Yun namang peanut na yan, hindi naman yan marami sa monounsaturated, marami iyan ng omega-6. No? Kasi yung peanut oil, omega-6 yan ang marami doon. Hindi monounsaturated. So, ang common na source ng monounsaturated fats, mga kabadid, ay yung avocado at saka yung olive oil. Okay? Avocado, olive oil, at saka yung mga nuts na yung mga walnuts, yung ano pa yung mga imported na mga nuts na yan, no? Almonds, okay? Walnuts, Nut. yung mukhang ut. Chestnut. Chestnut. Oh, yeah. Okay, chestnut. At saka ano pa yung ano, yung nasa Pilipinas na common, ano yung malaking puno? Kasoy. Cashew nuts. Kasoy. Yan, Cashew. kasoy. Yan. O Yan. pili nut. Hindi ka pili nuts, yeah. Hindi kasama dito yung donut, ha, mga kabadid, ha. Okay. Yung coconut po, kasama yung coconut? Yan, nabanggit ni Major Arnel, yung coconut. Kaya nga si Doc Osorio, yung dati naming presidente sa Cagayan Valley. Kada kain niya, kumakain siya ng kinayod na niyog. Kasi leon, kahit inyong tignan, mga kabadid, yung mga imported na mga nuts na hindi common sa atin, at kahit yung mga pili nuts at saka yung cashew nuts, hindi naman yan affordable nating lahat. Kasi mahal yan eh. Di ba? Mga kabadid. Ngayon, inyong tingnan, kahit mag-check kayo sa Google, doon ating makikita na yung content ng mga nuts na ito at saka yung nutritional content ng mga nuts na ito at yung nutritional content ng coconut na kinayod, mga kabadid ko, ay halos parehas lang. Kaya sabi ko, napakabuti ang Diyos. Hindi unfair ang Panginoon. Kaya sa ating diet,
pwede yun if we cannot afford yung mga nuts, mga kabatid ko. Sa ating meal, every meal time, hindi ba nabanggit ko sa inyo yung caloric control, hindi ba? Mayroon tayong ganito kalaki, no? Na fat sa ating diet. Kumbaga yung kinayod na niyog, siguro yung mga isang kutsara yun, that would suffice. That would be fine, no? Tama na yun. Huwag naman yung marami, isang cup. Ano lang, isang kutsara lang, isang kutsarita lang ng kinayod na niyog, okay na yun, mga kapatid. Yun na yung unsaturated fat. Ano po? Na bahagi doon sa ating pagkain. Okay? Pero Major Arnel, yan po ay more on saturated fats. Maraming unsaturated fats yung yung coconut. Okay, mayroon pong tanong kayo, pwede kayong mag-butt in anytime. Okay lang. Dok, yung BCO Hello? ba mataas ang saturated fat niya? Yeah, yung VCO saturated fats yan kasi galing sa sa coconut, at ang coconut ang marami niyang fat na content ay saturated fat, yung lauric acid, mga kapatid, which is saturated fat. Pero yung lauric acid sa mga pag-aaral ng mga nutritionist at ng mga scientist, kanilang nakikita yon na ito hindi kagaya ng saturated fat na galing sa karne, galing sa isda, na ito ay mayroong masamang epekto doon sa pagtaas ng ating kolesterol. Kasi yung lauric acid na ibang klase ng acid but saturated fat, mga kapatid, it is good for the heart. It is found to be good for the heart. So iba yung kanyang nagiging function. Okay? So, yun. Kabagay, pwede naman yung aralin din natin ng gusto. So, maliwanag po. Coconut, Doc, So, John. dito. Opo. Hello? Yes po. Pwede Okay. makadagdag, Doc. Okay. So, Meron na tanong. sige po. Yung coconut ba? Tungkol sa coconut. Okay. Yung sino yung gustong magdagdag? Pwede kayong magdagdag. Mayroon kayong input? Please. Pag inumin natin yung coconut fresh, hindi nakadaan ng apoy. Okay. Yan. So, yun sigurong VCO ang inyong sinasabi, di ba? So, okay, mamaya ha. Ating balikan mamaya yan. Mas natural, mas maganda. Okay? Pero, yung VCO, yung kinayod na niyog, sa saturated fat yan. Okay? Marami din yan, mga kapatid, sa isda, marami din yan doon sa ibang protein, no? Sa ibang mga protein na ating kinakain. Okay? Hindi kasamang isda pala. Doon sa gata, sa itlog, di ba? Doon sa karne, pagka hindi ka vegetarian, nandoon yung saturated fats. Kaya sabi ko sa kanina, huwag niyo masyado itong problemahin. Pero pagka vegetarian kayo, mga kapatid, then you have to, yung sabi ko po kanina, siguro yung mga isang kutsarita na kinayod na niyog, okay na yon. Okay? Yan. Ngayon, sapagkat hindi naman tayo parating kumakain ng nuts, no? Yung coconut, iba yon, saturated ngayon, siguro yung isang kutsara o kutsarita ng virgin olive oil, mga kabadid, okay yon. At kung kayo man ay gumagawa ng salad at everyday, kailangan natin ng gulay, gumagawa kayo ng salad, ang inyong gagawing dressing sa salad ay yung virgin coconut oil. Okay yon. Hello, maliwanag po? Kung maraming avocado, di may avocado kayo. Basta ang mahalaga sa loob ng isang araw, at least mayroon tayong saturated fat na intake. So pagka kayo na may hindi vegetarian, huwag niyong problemahin. Pero pagka kayo vegetarian, okay lang din yun kasi sa mga beans, nandoon din yun. Pero itong monounsaturated, mga kabadid, avocado, pero pag wala kang avocado, dapat talaga mayroon tayong mga nuts. Yung walnuts, pecan, pili nuts, di ba? Kung hindi man, edi yung olive oil. PCO.
Okay? Para hindi Maliwanag makalimutan, po? meron akong tanong. Ano ang diferensya sa extra virgin olive oil at saka virgin olive oil? Okay. Yung extra virgin oil, mga kabadid, extra virgin olive oil, yun ay pagproseso noon, paggawa noon, para din kagaya ng extra virgin coconut oil, hindi pinapadaan sa apoy. Pero yung iba na mga virgin sila, may halo na kasi yung iba no? Pagka hindi extra virgin, yung mga pomace, mayroon yang halo na kanila nang napaprocess, napapadaan doon sa apoy. So, meaning, Okay ang po? extra virgin olive oil, walang halo. Pure. Ibig sabihin. Yeah, mas maganda 'yon kung tutuusin. Pero hindi naman 'yan po pwedeng gamitin sa pagluluto. Kasi I yan see. ay hindi yan ari. Yung mga cooking oil, kaya mayroong pagka pupunta kayo sa grocery store, mayroong mga olive oil na pwede siya sa pagluluto. Yun na yung napaprocess na. Okay? Okay, maraming salamat. Sige. So nasagot ko po yung tanong. Okay, salamat Okay. po. So, okay ha. Sige. So dito, ang ating problema talaga mga kabadid ay dito sa polyunsaturated. Omega-6, omega-3. Kasi sa ating pagluluto, malimit ating ginagamit ay mga vegetable oil. Canola oil, corn oil, hindi ba? Peanut oil, at saka yung iba pang mga vegetable oil. Pero itong omega-3, mga kapatid ko, wala masyado tayo, lalo tigit pagka-vegetarian, di ba? No? Yung fish oil, yung walnuts, yung algae, yung flax, yung hemp, okay, ang common dito ay yung isda. Pero pagka hindi ka kumakain ng isda, ay problema yon. Tama po, pagka vegetarian kasi ng mga isda din, normally mga deep sea yun ng mga isda, yung mga salmon, di ba? At saka yung mga tuna na matataba. Pero pagka yung ating mga isdang kinakain ay mga maliliit, hindi masyado yung fatty. Kaya nga hindi rin ganun kadami yung omega-3 doon. Nakuha niyo po ako? Okay. Opo, Prof. Sige Opo. ha. Opo. So dito, ang ating problema talaga mga kapatid ko ay itong monounsaturated at saka yung omega-3. Lautigit pagka tumatanda na tayo, okay, mga kapatid ko, kailangan natin ito. Bakit po? Kasi ang function ng ng omega-6 tsaka omega-3 magkakaiba. Yung function ng omega-3 mga kapatid, kanyang dinadilate yung ating mga blood vessels. So pagka high blood ka, kailangan natin ng omega-3. Ito ang siyang kumukontra doon sa inflammation sa loob ng ating katawan. Whereas yung omega-6, mga kapatid ko, ang kanyang trabaho dito, kanyang kinoconstrict yung ating mga blood vessel. Okay? So pagka ikaw ay high blood, kaya nga ngayon atin nakikita ang common na sakit ng mga tao ay high blood. Bakit po high blood? Kasi ang ating intake ng fat ay omega-6, mga vegetable oil parati. Pero yung omega-3, wala tayong intake nito masyado. Dali ha, ating tingnan yung ating sunod na slide. Kaya pagdating sa total fat balance mga kabadid, ang ating problema dito ay doon sa omega fat balance. Okay? Yung omega-6 na linoleic acid na galing sa vegetable oil, corn, soya, canola, safflower, at saka yung omega-3 na linolenic acid na galing sa fish oil at saka ilang mga nuts, yung chia at saka yung algae. Now, sabi po dito, yung omega-6 is consumed mostly. So, kaya nga wala tayong problema dito. So, dagdagan mo
adding omega-3 rich foods or supplements in our diet daily will improve the balance. At it leads to what? Better health and better inflammatory profile. Okay? Kasi po, kung ating balikan yung ating slide kanina, yung monounsaturated avocado, olive, that's fine. Pero itong fully unsaturated, mga kabadid, ang function ng omega-6 constricts the blood vessel at ito ay pro-inflammatory. Pero itong omega-3, mga kapatid, dilates the blood vessel. Kaya pag kay high blood, ikaw ay mayroong supplement ng fish oil, ay nakakatulong ng malaki para yung ating blood circulation maganda kasi yung ating mga blood vessels ay dilated. Di ba? Okay. I hope atin to nakukuha, mga kapatid ko. So dito, balik dito, omega-6 is consumed mostly. So adding omega-3 rich foods. Ano yung omega-3 rich foods, mga kapatid ko? Yun yung galing sa ano po? Ano yung pinanggalingan dito? Yun yung fish oil, yung walnuts, yung algae, no? At very common dito na source ay di yung nuts, the walnuts. Kung makaka-afford ka, okay lang. Pero mas affordable na source dito, yung fish oil, mga kapatid. Okay? So, dito ang suggestion sa atin. Taking fish oil supplement. Dapat higit pagka mayroon tayong mga lifestyle disease. Hypertensive ka, diabetic ka, ikaw ay mataas ang uric acid mo, mataas ang creatinine mo, mga kabadid ko. So we need to have a supplement of fish oil every day. Yung 3 grams, halos 3,000 milligrams a day, mga kabadid. Ito yung higher intakes show more benefits. Malaki ang tulong dito at na-address ang lifestyle diseases. Kaya normally pagka hypertensive ka sa mga naturopathic na practice, tayo, nagmasteral tayo ng phytoscience, ang isa sa atin ditong recommendation is to take fish oil daily, mga kapatid. Up to about 3,000 grams a day. Okay? 3,000 grams, no? Milligrams, I mean, a day, mga kapatid ko. Okay? So, yung kasi mga capsule, 500 milligrams, at saka yung 1,000 milligrams, yun ang siyang sinasabi dito. And 1 gram algae oil. Ako'y nakakabili din sa SNR ng yung plant-based na omega-3. So instead na fish oil ang bibilin mo, mayroong mga omega-3, mga kabadid, na galing sa flax. Kaya nga yung flaxseed, mga kabadid, nabibili ko sa SNR yan. Kaya nga, mas okay yan kung ikaw naman ay vegetarian. Okay? But yung fish oil is fine. Okay. Yes. Ang fish oil po, ang fish oil po, Doc, kadalasan po ay ano po yan. Atay po yan ng galing sa atay ng shark. Okay. Kadalasan po ng mga byproduct po ng Swalin. omega-3. Oh, yan. So, inyong sa shark, no? Shark, okay. Inyong tingnan, mga kabadid, yung ingredients kung saan galing. Ngayon, yun namang nakikita ko sa SNR na ibili kong omega-3 fish oil galing sa salmon. No? Galing sa salmon, no? Sa salmon. Dapat higit yung mga Alaskan, no, salmon, mga kabadid doon. Kaya nga hindi Pero anyway, kung tayo naman ay hindi masyadong conservative, we take yung omega-3 as supplement. Hindi naman yun natin kinakain, di ba? Yung omega-3 ang ating hinahabol po doon. Pero
if you have some concerns sa mga bagay na yon, then take yung flaxseed na omega-3 mga kapatid. That is fine. Kung wala kayong makita na fish oil na hindi galing sa shark. Okay. So, dito ang function ng fish oil mga kapatid or omega-3, it decrease risk for heart diseases, diabetes, and certain cancers. Increase metabolic rate, help reduce fat mass, help increase lean mass, reduce inflammation in the body, decrease depression, and improve our mood. So ito yung function ng omega-3 as a whole. At ito yung ating kulang talaga. Kaya nga, mga kapatid ko, ito yung ating titingnan dito na pwede nating i-address. Okay? So ibalik ko kayo doon sa ating ating previous na slide. Ang ating concern sa fat intake, dietary intake is the balance. Yung overall fat balance mga kapatid ang mahalaga. Dahil sa hormonal regulation, immune system, at saka yung healthy inflammatory balance. At yung ating healthy, kumbaga po'y hormonal regulation, immune system, yan po ay na-address ng mabuti. Pero ang common na hindi na-address ay yung inflammatory na balance, which is the cause, okay? Yung imbalance ng ating inflammatory diseases mga kapatid, the cause ng hypertension, diabetes, yung mga ibang mga sakit na related sa ating certain cancers related sa inflammatory diseases mga kapatid. So dito ating na-address ngayon at nakita ngayon na ang problema dito ay yung omega-3. Kasi tayo naman ay pagka marami kang omega-6, so imbalance yun. Kaya nga, ang tendency doon, yung lifestyle inflammatory diseases. So para ma-address natin, we need to take also, mga kapatid, omega-3 at saka yung monounsaturated na galing sa avocado at saka sa nuts at saka sa olive oil at saka dito sa mga nuts uli at saka sa fish oil at doon sa flax seed mga kapatid. Ito yung kulang natin. Okay? So sana po ating nakita itong bagay na ito. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, Leviticus 3 verse 17, this is a lasting ordinance for the generations to come. Wherever you live, you must what? No? Ang bait ng Diyos, no? You must not eat any fat. Yung fat na binabanggit dito mga kabadid ay yung mga animal-based na mga fat. Saturated fat, mga kabadid ko, ating iwasan ito. Kaya nga kung tayo'y plant-based ang ating diet, no? We are vegetarians, we are vegan mga kabadid ko, then we don't have to be worried about yung mga lifestyle diseases that are killing people today. Na ating ina-address dito sa ating course na nutritional science. Otherwise, salamat po ng marami and may God continue to bless all of us. Okay, so kung mayroon pa tayong time mga kapatid, let us open for some questions. Yeah, mayroon pa tayong kakaunting panahon. Maraming salamat. So wala na kayong tanong? So kung wala kayong tanong, ako ang magtatanong. So ano ang ating natutunan ngayon sa ating topic on healthy fats mga kapatid? Can you summarize it? Okay, anybody? Sino ang volunteer? My points. Sabi nga ni Doc Ray, mayroong points.
At si Doc Aris ang siyang mag-jot down ng mga points na ito. Okay? Doc, ang function ng tatlong klaseng fats. At saka kasali na dito ang ang omega 6, omega 3, omega 6. Function pala yan for constricting blood vessels. That's the cause of hypertension. While omega 3, ang major function yan is dilation sa blood vessels. So, nagmi-maintain ang BP niyan. And mga tungkol sa bread, dahil sa ang ginagamit sa bakery ngayon, white flour, plus yung mga ingredients, isa sa mga causes of hypertension at saka nagbibigay ng colon problem kasi napansin, mayroon akong kaibigan, pag kumakain siya ng pandesal, yung mga bread, yung nahirapan siya pagtae. So dahil siguro sa white flour, Doc, no? Hello. Pwede natin pagsamahin yung ating topic last week, di ba? Yung smart carbs. So yung white flour, wala na siyang fiber. So mahirap doon ang exit ng ating pagkain galing sa ating colon. So matagal ang siyang stay sa ating colon. At yung ginagamit din sa bread ay di mga trans fat. Ay di pagka mga trans fat, tataas ang ating cholesterol, nagka-clog yung ating mga blood vessels, at yung fat balance pa, no? Yung ating nabanggit. That's good. Chaplain Tagaraw, that's a very concise summary of what we have learned tonight. Mayroon akong inquire, Doc, yung binanggit niyo last time, dahil sa lifestyle natin, pwede ma-compute ang age, body age. Yeah, saan natin yung makita, Doc? Sa recorded video ba? O sa sa screen? Yung nandun yun sa screenshot. Yan, yung okay. ating recorded na video noon, nung na-discuss natin yung ating topic ay dietary guidelines doon sa part ng calorie control, di ba? Pero pagka hindi na kayo magko-compute. Pumunta na lang kayo sa Lazada at inyong i-type doon sa search yung body fat analyzer. Body fat analyzer, tag 200 plus lang yun, mga 300. Kaya na niyang i-compute ang body age natin doon. Yung BMI, yung weight mo, tsaka naka-Bluetooth na pati yun. Noon, ang ginagamit ko noon hanggang ngayon, yung Carada scan. Pwede rin kayong bumili ng Carada scan, mas high-tech yung Carada scan kasi galing yung Japan mismo. Pero mahal-mahal siya, nasa mga 5,000 ngayon sa Lazada din. Pero noon, nung ako'y bumili pa, galing pang SSD, doon ako nagpabili sa Singapore, ay halos $300, mga 15,000 pesos ang bili ko noon, isa lang. Pero ngayon, kung makaka-afford kayo ng Carada scan, mga 5K na lamang, 4,000 to 5,000, mas maganda yun at mas matagal ang buhay. Otherwise, yung ibang mga naka-Bluetooth na body fat analyzer, nandun naman yung instruction lahat, inyong hanapin sa Lazada, bibili kayo ng ganoon, tatayo lang kayo doon mga kabadid ko, at kukompute na niya. Nandun yung lahat ng instruction, sasabihin sa inyo yung inyong edad, yung inyong weight, yung inyong BMI, yung inyong caloric intake dapat, pati yung inyong body age, nandoon na yun doon. Kukompute na din yan. Okay? Ready na yun, high-tech na ngayon. Nabibili na. Yeah. Siguro next time. Okay. Kung tayo mag-compute,
paano na meron kayong ano pwedeng ma-share sa Pagka tayo presentation ang niyo? mag-compute, ano yon, masyadong magulo ang pag-compute kasi kukumputin mo yung body fat natin, yung total body fat. But don't worry, next natin na siguro one of our classes, magkakaroon tayo ng workshop, papakita ko sa inyo lahat yun. At pati yung pag-compute, tuturo ko din sa inyo mga kapatid. Okay. Pagdating Mayroon tayo pa akong doon last sa question, Doc. specific. Yes, Last yes. question, Doc. Opo. Kasi mayroon tayong nabanggit ninyo yung 3 klaseng fats. Anong klaseng fats na kailangan sa brain? Kasi nabanggit niyo kanina, ang brain kinakailangan rin ng fats. Anong klaseng fat na kailangan sa brain natin? Yung lahat ng klase ng fat, mga kabadid, yun ay ginagamit yun for the formation ng ating brain. Okay? Kumbaga, yung cholesterol is, alam mo, kuminsan kasi pagka ating dahil lang sa mga scare information ngayon, parang tinatakot tayo. Yung cholesterol is branded as masama. Pero mayroon ding good cholesterol, di ba? Now, ang masama doon pagka sumobra. Okay? Kasi yung definition ng kalusugan, kahit lahat, no? Halimbawa, yung ating body temperature. Yung ating body temperature, mayroon yang certain range. Pagka sumobra, nilalagnat ka na. Pagka bumaba naman yung body temperature mo, hypothermic ka, mga kapatid, masama din para ka din nilalagnat. Now, yung ating blood sugar level, yung ating blood cholesterol level, mayroon lang siyang certain range. Pagka sumobra, masama. Pagka kumulang din, masama din siya. Okay? So, doon sa formation ng ating brain, lahat ng iyon nagagamit, lahat ng fat, mga kabadid, saturated, unsaturated, monounsaturated, polyunsaturated, nagagamit yan doon sa production ng ating mga membrane ng ating mga cells, ano po. Pero pagdating sa ating overall na health, okay, mga kabad, overall na health, okay, doon papasok ngayon yung kahalagaan ng fat balance. Okay? Na ating pinag-usapan ngayon, related, mga kabadid ko, doon sa lifestyle diseases, digit doon sa mga inflammatory diseases, including hypertension, diabetes, and certain cancers, at saka yung namamaga yung ating mga joints. Anong sakit yun? Uric acid, no? Mataas ang uric acid, mga kabadid. Okay? So, okay ba, Chaplain, Tagaraw? Okay, oo. Pero ganito, yung vegetarian ang parents, and pagkatapos may anak sila vegetarian, walang saturated fats intake. So mayroon ding plant-based, Pastor. Mayroon ding plant-based yung saturated fat. Yung coconut oil, yun ay saturated fat din yan. Tama, no? Okay. At pag ikaw ay vegan, yung itlog, saturated fat din yan. Yung egg yolk, saturated fat din yan siya. Okay. Yeah. Maraming salamat. At okay, sa iba po naman, sino ang iba na pwedeng mag-summarize ng inyong natutunan ngayong gabi? Just yung what made impact in your learning tonight dito sa ating topic. Okay? Kasi kahit ako, alam nyo mga kabadid, itong topic na ito mahirap ito. I have been teaching this topic in class and even in public. Pero every time na ituturo ko, ako'y nalilito doon sa mga iba't ibang klase ng fat pa din. Kaya I have to review, no? At siguro ngayon inyong napapansin din kasi ako'y hindi masyado nakapag-review kanina. Kaya nga you have to view the recorded itong ating discussion ngayong gabi over and over again. Kahit 10 beses, kahit 20 beses. So, mamaster natin itong
itong ating topic on healthy fats, mga kapatid ko. Okay? Mayroon pa pala May yan, dagdag Doc. ako do kay ano Doc? sa kay ano doon sa kay Chaplain Raul. Yes, Yeah, Doc. yeah. Yung ano yung Yes, yung fats Major Aris. yung fats na maganda talaga sa ano sa utak natin lalo na sa development at yung pag-retention ng ating memory. Ito yung tinatawag niyo kanina, yung mga monounsaturated fats at yung polyunsaturated fats. Yung mga fats na Sige po. Go ahead, sir. nakakatulong po yung monounsaturated fats at yung polyunsaturated fats, yun talaga ang mga key fats talaga na nakakatulong sa development at retention ng ating memory sa ating utak. Kaya kung may mga pasyente tayong Alzheimer, yung may mga Alzheimer, so pwede naman din sila na may may tinatawag na yung olive oil natin at yung mga avocado at ang nuts, talagang matataas po yan sa monounsaturated fats at polyunsaturated fats. Kaya kung kaya nakakatulong talaga yan. Kaya kain lang tayo mga kapatid ng mga avocado. Ay, okay. Ay, mayroon pa pala yan. Yeah. Tama. Thank you. Yeah, thank you. Doc. Thank you. Yung IPA ba? Nakalimutan ko yun. Sir Aris. IPA? Ano ba yun, Doc? Okay, sige po. Ano yung IPA? Sa Omega? EPA. 6. Okay. Yung EPA, dali ha. EPA. Yung EPA, mga kapatid, ito yung ano, dali. Yung omega-9, iyon yung oleic acid. Omega-6, yung linoleic acid, mga kapatid. Tsaka yung omega-3, iyon yung linolenic acid. Babalikan ko lang. Nire-review ko lang sandali. Tingnan ko yung ating... Yeah. Icosapentaenoic acid, Doc John. IPA. Saang parte 'yon? Nakita kanina kasi sa kuan 'yon, sa function ng slide. IPA. Doon sa function. Okay, sandali po. Omega. So, yung source ng omega, IPA. Omega fats, omega 6. Omega 3. Yung omega 3 yun yung IPA at saka yung DHA are rich in fish oil. Ano pong inyong tanong doon, Pastor? Kasi gusto kong malaman kung ano tong IPA. Itong IPA, ang A ay acid yan. Okay. Sandali lang ha. Ay aking Icosapentaenoic acid. Yun yung IPA. Mahirap mabanggit Icosapentaenoic acid. Yeah. Yun ang scientific name ng omega 3. Okay? Omega 3 na fatty acids, mga kapatid. Okay. Maraming salamat. Okay, so mayroon pang iba? Yung inyong natutunan, ha? Yung mas gusto kong mapakinggan po 'yon. Good evening, Doc June. This is Joey Tana, Joel Tana. This is my first time. Chaplain Tana. Good evening po.
With regards doon sa Good natutunan. evening po. Sige po. Good evening po. With regards po doon sa natutunan sa gabing ito, napakaganda nung ating topic with regards sa yung fat balance at bilang patotoo kasi ako ay 10 years na rin, yung buong family namin 10 years na rin na vegetarian, actually vegan at Amen. yeah, Opo. yung itong fats na ito ay I would like to thank you also doon sa na-mention na doon sa yung coconut ay maganda palang pang reinforce with regards doon sa alternative nuts. Ano po, napakagandang ano po 'yon, insight. What we do, Doc, as yung vegetarian kasi nga napakahalaga ng ito mga fats na ito. We use yung moringa shots every day. May moringa shots kami at ang moringa shot ay napakataas ng omega-3, omega-6 and omega-9. So parang kumpleto na siya in terms of fats balance. So ito po yung nagsusustain sa throughout 10 years na pagiging vegan. So itong ating topic po, anong preparation po 'yon? Anong yung preparation ng moringa shots? Ang preparation niya is parang jigger size lang po 'yon. You need to extract yung juice from fresh moringa leaves. Kinakailangan ng mortar, yung parang siya? Oo, yung parang didikdikin po ito. Tapos okay. So manual na ginagawa po ninyo mismo. Okay, good. Yung katas niya, you add lemon juice and then wild honey. Yun na po yung moringa shot namin. Yes. Okay yan. Napakataas ng nutrition niya. Ayun lang po, Doc. Okay. Thank you so much for the lecture. Yeah. Sige. Sandali ha. Nakita ko na yung slide. Ito ba yung slide, mga kapatid? Kanina? Yung IPA, no? Pastor Tagarao. Okay. Itong IPA, omega-3 EPA at saka DHA, ito'y dalawang klase ng omega-3. Bagay eicosapentaenoic acid. At saka yung DHA, docosahexaene. Mahirap mabanggit, iba ang roles nito sa ating katawan. Kumbaga, hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa din ang mga pag-aaral nito. Lalo tigit phytoscience, naturopathic na practice, hindi ito masyadong stricto kasi ang gobyerno, kaya walang masyadong research na nagagawa dito. Kaya ang mga ongoing na mga research na ginagawa, baka isa pa kayo, kasama tayo dito na siyang nag-aaral dito at contributory tayo sa bagong mga discoveries sa nutritional science. Kagaya noong mga moringa shots na yun na nabanggit ngayong gabi. That's good. Actually, ginagawa ko yun sa amin din. Alam mo, bumili kayo mga kapatid ng ng yung slow juicer. Alam niyo ba yung sinasabi ko, slow juicer? Yung very common yan, yung Matstone. Matstone, Doc. Meron yung slow juicer yung Matstone. Yeah, hindi na kayo mahihirapan na magdikdik pa. Talagang dadaan nyo doon at kakatasin ninyo. Wow, kahit cancer, mga kapatid, talagang natatakot, no? Yung mga cancer cells natatakot doon sa moringa shots na yan. Mayroon ako natutunan yung bago kay Chaplain Tana. Okay. So, mayroon pong iba. Thank you. Doc Aris, wala na tayong time at it is now your time. Okay? So if wala na sa inyong gusto mag-share, ganito na lang, no? Ganito na lang. Doc,
Pwede pang may last para Mga naalala kapatid, ko. Doc, sa, hello Doc. sige po, last. Mayroon tumabag sa akin ba, humingi ng tulong. May pasyente na ang sakit, kulang daw ng potassium. Ang pasyente, kulang daw ng potassium. Anong source ng ano ang dapat gawin nila sa base sa diet natin? Mayaman na source ng potassium. Pagka yung kaya pa ng diet, yung kanyang kulang, deficiency sa potassium, mga kabadid, ay ang mayaman sa potassium ay saging. Yan. So, lahat ng klase ng saging, okay yan. Pero, maganda ding matingnan siya ng doktor kasi merong check-up, laboratory pag-check sa dugo na makikita doon yung ating ang tawag doon ay serum electrolyte balance, mga kapatid. Yeah. Serum electrolyte determination. Makikita doon kung yung potassium mo ay saklang kulang. Ngayon, pag talagang sobrang baba, ay di kinakailangan mong mayroong mga oral, di kaya IV na mga preparation para mabilis na ma-address yung deficiency mo ng potassium. So, kinakailangan magpatingin sa doktor talaga. Okay? Okay, maraming salamat po. Yeah, kailangan talaga. Okay, so pwede akong bigay ng assignment. Sino pong in charge ngayon? Sir Aris, kayo pong in charge sa ating mga klase? Hello. Meron kasing mga in charge na doon isa-submit yung mga requirement. Si Dr. Sino po? Si Dr. Suniga. Dr. Okay. So, lahat ng nandito ngayon na present at kahit yung absent, sabihin na lamang po, i-announce sa ating GC, mag-submit kayo ng siguro yung mga 100 words lang na summary ng ating discussion ngayon. Okay? Okay? So 100 words na summary or even more, at least 100 words, summary ng ating topic on healthy fats. At saka nung last week natin na discussion, summary din, at least 100 words lang din doon sa smart carbohydrates natin na discussion. And kindly submit it for 20 points each. Po sa kay Chaplain, kay Sir Terry, yung requirement na ito sa ating klase. Okay po ba 'yon? Okay po. Okay po? Okay po. Okay. Thank you. At least tayo kaysa yung kung anong yung mga assignment, ganun na lamang para mas madali. Salamat po ng marami and God bless us. Thank you po.